Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos for the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so let us just honor our subscribers. They are now 6,342 subscribers. Thank you so much. And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much and God bless you all. And all of our subscribers are located around the world and each continent each continent that we have a subscribers out there on that particular area. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ano po tayo ngayon, no? Ang pag-usapan po natin ay with regards to the ano po, no? Yung ano po natin, no? Si Migs Nograles, yan. Okay? All right, si Migs Nograles po ay nanawagan. Nagpasalamat po, no, kay Speaker Romualdez at saka kay Pangulong Bongbong Marcos, no, sa tulong na pinadala na ginagawa nila dun sa Davao Region. Okay? Yan, Davao Region. Pag sinabi natin Davao Region, yan, kasama yung Davao City dyan, yung Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental. Marami, malaki po ang Davao Region, no? Mga kaibigan ko, malaki po yung Davao Region na yan. Sobrang laki, no? Okay? Now, in fairness naman, ang Davao region po ay is not only Davao City, part of it, part lang po ang Davao City ng Davao region. Okay? Ibig po sabihin, marami pong gobernador diyan, marami pong mayors diyan, marami din pong congressmen and women diyan, just sa Davao region. Okay, yung Davao na yan, mostly po, Kristiyano po yan, hindi po mga Muslim. No? Mostly po. No? Pero may mga Muslims din, mga kapatid din po tayo mga Muslims dyan. Okay? Yan. Yan po yung composition yan. Now, yung 51 billion na budget ng mga Duterte, no, ng Davao, isang distrito lang po yun. No? Hindi po yung buong Davao region. Ang bumabaha naman po, umuulan po sa Davao City, pero hindi naman po yata napaha masyado. Okay? Ang masyadong binaha, yung mga bandang mga Davao de Oro, Davao del Norte, something like that. Okay? Baka nga ano pa yan Congressional District yan ni Alvarez, no? Ni Bebot Alvarez, ang dating Speaker of the House. Okay? Yan, ganun po Yan. Ngayon, nanawagan po ngayon, nagpasalamat po si Atty. Nix Nograles, no? Kay Speaker Romualdez at saka kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga tulong na pinadala at actually, si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa Davao region yata ngayon, para naman saksihan at saka para talagang makita niya, mamonitor niya kung ano na ang ginagawa ng gobyerno para dun sa mga bahayan. Alam mo naman, it's a hands-on president, si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? No. Now, ito po, no, isa pang kinakasungkutan ni Attorney Mix Nograles ay ano daw, no? Siya daw ang utak siya daw ang nasa likod ng pagkuha ng pirma sa Davao City ng natin, PI, no? Yung People's Initiative, okay? Siya po daw. No? Si Attorney Mix po ay isa anak po yan ng dating speaker, no? Si Nograles, no? Dating representative ng second district yata yung kay Akop today, no? Siya yata ang doon, ang representative, no? Okay? All right. Now, naano po yan, nakuha po yan ng mga Duterte, no? Kay Akop nga. All right? So, dati po yan. Ngayon, hindi na nila ma-penetrate yun no? Tumakbo rin po dati si Speaker Nograles bilang mayor ng Davao City. Ngunit natalo po. Talo po. Ngayon, si Attorney Migs, right, para no, kapag naman may pwesto sa gobyerno, ang mga Nograles ay nagtayo sila ng party list. Pero hindi naman lagi nananalo yan. Minsan nananalo, minsan natatalo. Okay? Noong 2022, nagkulat ang karamihan dahil ang mga Nograles, instead na kumalaban, no, kinampihan nila si Duterte. Dahil nga naman, taga Mindanao, may pag-asa maging Pangulo, kaya kinampihan na nila ito. Okay, kung kinampihan na nila ito, syempre naman, pagka-eleksyon, okay, yung mga anak, no? Yung mga anak ay napunta sa gobyerno, no? Meron pa nga naging cabinet secretary, si Carlo Nograles, at saka ngayon ay naging Civil Service Commission chairperson na siya. Okay? Ayan, si Attorney Nograles. Okay, ngayon, si Attorney Mix, at saka yung isa pang kapatid niya,
ay ang nagpapatakbo ng PBA party list. Okay? Ano ba to? Parang pambansang atleta, parang ganyan no? Para sa mga atleta, no? Dati sinuportahan ito ni Manny Pacquiao, okay? Kasi parang PBA, no? Parang PBA, Philippine Basketball Association, pero hindi naman ito nauugnay sa PBA. Pero marami pong mga politiko, okay, ang sumuporta, no? Including Manny Pacquiao sa party list na ito. Kaya po nanalo, no? Ngayon, siya po ang main representative ng PBA sa Congress. Party list siya, no? Eh, kung titignan mo naman sa TikTok niya, sa Instagram niya, napakagandang babae talaga, no? Talagang hindi lang po siya maganda, kundi may utak din po, matalino. Okay. Ngayon, hindi lang po natin alam kung ito ay tatakbo na pagtatakbo na bilang mayor ng Davao City ay talagang mananalo sa mga Duterte. No? Kasi po, malakas naman po, aminin po natin, malakas naman po talaga ang mga Duterte. Ngayon, ang tanong, handa na kaya siyang maging mayor? Okay? Kung mananalo siya, handa na kaya siya maging mayor? Handa na kaya niya pamunuan ang isang Davao City? Okay? Na maging sobrang progresibo, okay? Hindi backward mentality, no? At saka yung mga tukhang-tukhang na yan, talagang ililibing na yan sa limot at magiging peaceful, tahimik pa rin, at saka malinis, no? Kasi nung nagpunta po tayo dyan sa Davao City, ay napakatahimik naman at saka napakalinis ng mga lugar, no? Same kasi, actually, nung sa hotel ko, umalis ako doon ng alas 2 madaling araw, nakabalik naman ako, di ba? Maganda, maganda talaga, no? Pero ano po yun, ng mga panahon ng mga Duterte yun. Okay, Pangulo siya, mayor naman si Sara Duterte. Alright? Ganun po yun. Alright? Sige po. Kayo po ba? Sang-ayon po ba yun sa pagtakbo ni Mix Nograles bilang mayor ng Davao City? Baka malay mo, biglang ano po ito, no? Ah, biglang ano po to, no? Biglang na ano sila, no? Nagulat sila, biglang mananalo ito, babaeng ito, okay? Abogada, matalino, maganda, okay? At saka mukha namang mabait, no? Sa lahat ng game ay nasa kanya na. Okay? Yan, sige. Si Attorney Mix Nograles. Kayo guys, handa na kaya siyang maging mayor? Kayo guys, kung kayo ang tatanungin, papayag ba kayo na tumakbo? May pag-asa kaya siyang manalo? At kung may pag-asa siyang manalo, ano kayang gagawin niya? Handa na kaya siyang maging mayor? Sagot pa yan. Nihintay ko po ang inyong mga kasagutan. Mag-comment lang po kayo dyan sa comment section. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. God bless you all.